Magandang hapon sa ating lahat at narito ang ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Lunes, February 16, 2026. Base nga sa ating latest satellite animation ay patuloy pa rin nga yung epekto ng northeast monsoon dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon at nagdadalangayan ng mga pulo-pulo at mahihinang mga pag-ulan. Samantalang ang dominanting sistema nga na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay itong easterlies at magdudulot nga yan ng mga katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa may silang bahagi ng Luzon. Base naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, asahan natin na yung epekto ng easterlies ay magpapatuloy pa rin, lalong-lalo na nga dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon na kung saan magkakaroon ng matataas na tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Northeast monsoon pa rin nga ang siyang makakaapekto naman dito pa rin yan sa may Batanes na kung saan magdudulot ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan din natin yung patuloy na epekto ng easterlies bukas na kung saan magdudulot naman yan ng mga tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon o gabi. Ang temperatura nga dito sa may Tuguegarao umaabot ng 23 to 32 degrees Celsius, sa may Lawag at Legazpi 25 to 31 degrees Celsius at dito naman sa Metro Manila umaabot ng 24 to 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy pa rin nga yung pag-iral ng easterlies kaya asahan natin yung tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog at pagkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may kainitan nga lalong-lalo na nga dito sa may bahagi ng Mindanao. Temperatura nga dito sa may Mindanao, pinakamainit sa may Zamboanga at Davao na kung saan umaabot 24 to 34 degrees Celsius at dito naman sa may bahagi ng Cebu umaabot ng 25 to 32 degrees Celsius at dito sa may Iloilo maging sa may Cagayan de Oro City umaabot naman ng 24 to 31 degrees Celsius. Sa magiging kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit asahan nga na dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, makararanas ng katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon na maaring umabot up to 2.8 meters. Kaya iba yung pag-iingat sa mga maglalayag ngayong araw nga dyan. Samantala, sa nalalabing bahagi nga ng karagatan ng ating bansa, makararanas naman ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Although ganun pa man din yung ating mararanas ng mga pag-alon, ay iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na nga dito sa may silangang bahagi ng karagatan ng ating bansa dahil maaaring umabot ang pag-alon up to 2.5 meters. Sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw dito sa may Luzon, asahan nga natin na although up until today to tomorrow, ang prevailing weather system natin ay easterlies. Ngunit nakikitaan na nga natin ng muling pagbugso ng northeast monsoon simula Miyerkules hanggang Biyernes sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya naman, ang buong Luzon ay maapektuhan ng northeast monsoon na kung saan magdadala nga yan ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon, kasama nga dyan ang Bicol Region at Legazpi City na kung saan magpapatuloy nga yan sa loob ng 3 araw. Maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pag-ulan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasamang Metro Manila, asahan natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pulo-pulong mahihinang mga pag-ulan. Ganito nga rin yung panahon na ini-expect natin sa malaking bahagi ng Visayas na kung saan aabutin din ng epekto ng northeast monsoon. Kaya naman ang Tacloban City at ang iba pang bahagi ng Eastern Visayas makararanas din ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pagulan starting Miyerkules up until Thursday. However, pagsapit nga ng Friday, inaasahan natin yung muli na namang pagbabalik ng shear line na kung saan makakaapekto muli yan sa may silangang bahagi ng Visayas at magdadala ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi nga ng Kabisayaan, asahan pa rin natin yung mga tsansa ng mga pulo-pulo at mahinang mga pag-ulan sa susunod na 3 araw. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Mindanao, asahan nga natin na sa may bahagi ng Davao Region at Caraga, kasama dyan ang Metro Davao, ay makararanas din ng epekto ng shear line starting Wednesday up until Thursday.
Pagsapit naman ng Biyernes, yung axis nga ng shear line ay bahagyang tataas sa pagitan ng Eastern Visayas at Dinagat Islands. Kaya naman yung mga pag-ulan na mararanasan sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region ay magmumula na sa easterlies starting ng Friday. Maaabutan nga rin ng epekto ng shear line dito sa iba pang bahagi ng Northern Mindanao kasama ang Cagayan de Oro City pagsapit ng Miyerkules. However, agad din naman gaganda yung panahon pagsapit ng Biyernes hanggang Friday na kung saan makararanas na lamang ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa lalabing bahagi ng Mindanao kasama ang Zamboanga City, paghandaan natin yung tsansa lang ng mga pulo-pulo at mga pag-ulan, mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog at may kaalinsanganan na temperatura. Base nga naman sa ating tropical cyclone threat potential, ngayong linggo ay wala naman tayong nakikitang potential na low pressure area na mamuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit bago nga matapos ang buwan ng Pebrero, may nakikita tayong isang posibleng low pressure area na mamuo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kaya ito yung ating patuloy na imo-monitor kung magmamanifest nga ito sa ating mga monitoring satellites. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:01 ng hapon at sisikat naman yan bukas ng alas 6:19. Manatiling may alam sa